posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Take Care of Today. Proverbs 14:14, you harvest what you plant, whether good or bad. Dear Lord, we ask you to continue to bless your people. Continue to lift up your holy name in our midst. Nais namin, Panginoon, na matuto sa inyong paanan. Mangaral po kayo at gamitin niyo lang inyong lingkod na kasangkapan. Teach us, lead us, empower us by your word. In the name of your Son, Jesus, our Lord, our Savior, we pray with thanksgiving. Take care of today. Ang asikasuhin, ang atupagin, ang alagaan ay yung kasalukuyan. Yan ang ating pag-aaral at kasihan nawa tayo ng Panginoon sa ating paghahanap ng kanyang kalooban. Tutunghayan natin muli ang kasaysayan ni King Saul. Maganda nawa ang kanyang aral na maiwan sa atin, bagamat hindi ganong maganda ang naging wakas ng kanyang buhay. King Saul had been proud and disobedient to God. Matapos siya ay piliin at pagpalaing maging hari, lumayo ang loob niya sa Diyos at tumigas ang kanyang puso. He lost God's anointing and favor. Dahil doon, he disobeyed many of the prophet Samuel's advice. Kinakausap siya ng Diyos through the prophet. Hindi naman at bihira naman kinakausap ng Diyos ang hari diretsahan. Kadalasan ay sa pamamagitan ng kanyang lingkod na propeta. Pero maraming pagsuway na ginawa itong si Haring Saul at marami siyang ginawang di kanais-nais lalo't para gawin ng isang hari. 1 Samuel 28:1-3. Samuel had died sometime earlier, and people from all over Israel had attended his funeral in his hometown of Ramah. Namatay ang propeta, nagpahinga na, rest in peace. Yun ang naging kalooban ng Panginoon para sa propeta at naiwan na wari ay naulila ang hari sapagkat wala na siyang matatanong, wala na siyang pwedeng hingan ng payo. 1 Samuel 28:1-3, meanwhile, Saul had been trying to get rid of everyone who spoke with the spirits of the dead. It was some kind of a practice among the people of the ancient world to try to speak with the dead through important persons who were mediums. Merong mga mangilan-ngilan na tao na pinaniniwalaan nila ay nakakatawag at nakakapag-usap sa mga yumao na. At ito ay mga ipinapatay lahat ni Saul. Ipinaubos niya ang ganitong mga tao sa lupain. Was Saul preventing people from consulting with the dead? And very specifically, was Saul trying to prevent people from consulting with Samuel, who did not hesitate to oppose him when Samuel was alive? Hindi tiniyak sa atin kung bakit ipinapapatay ni Saul ang mga tinatawag na medium. Dahil kaya generally ayaw niya talagang makipag-usap ang mga tao sa mga namatay na dahil una ay pinagbabawal naman yun ng kanilang paniniwala. O meron specific agenda na ayaw na niya ang mga tao ay magkaroon pa ng kaugnayan kay Samuel na napakadalas nung nabubuhay pa ay sumasalungat sa hari. Did Saul want to get rid of competition? Did Saul want to control people's mind? Na sa kanya lang pwedeng magmula ang lahat ng guidance. Kasi madalas, ang pagbabawal makinig sa iba ay pagkontrol sa isip ng binabawalan. Pagka lagi kasi sabi, huwag ka makikinig dyan, huwag ka makikinig dyan, liban na lang bata pa.
na nahuhubog pa lang ang isip, wala pang kakayanang mamili ng tama sa mali. Liba na lang bata pa, pagka may edad ka na at sinabawalan ka pa kung sinong papakinggan mo, anong babasahin mo, ay kinokontrol ang utak mo nun. Ito kayang ginagawa ni Saul na pagpatay sa mga medium ay isa sa mga paraan ng pagkontrol niya para walang ibang pwedeng panggalingan ng ideya at paniniwalaan ng mga taong bayan. Hindi sinabi, kaya hindi tayo makatitiyak kung ano ang kanyang tunay na layunin. 1 Samuel 28:3, sa pagpapatuloy, but one day, the Philistines brought their soldiers together to attack Israel. Ang hindi matapos-tapos sa problema ng Israel noon hanggang ngayon ay ang pag-aagawan sa lupa. At nandyan, sapagkat sila ay pumunta dito sa bayan ng mga Philistines at doon sila namuhay, heto't pabalik-balik ang problema, agawan ng agawan sa lupa. So wala na ang propeta, wala nang pwedeng tanungin o sanggunian ang hari, at dumating ang napakalaking problema ng bayan. Itong malakas na mga kawal, malakas na army ng mga Philistines, ay naghandang lusubin ng Israel. 1 Samuel 28:4-6. The Philistines went to Shunem and set up camp. Saul called the army of Israel together, and they set up their camp in Gilboa. Saul took one look at the Philistine army and started shaking with fear. So he asked the Lord what to do. But the Lord would not answer, either in a dream or by a priest or a prophet. Nung magtayo ng kampo ang mga Israelita sa tapat ng kampo ng mga Philistines, at nung makita ni Saul kung gaano karami at kalakas ang kalaban, ay nanginig siya sa takot. At sinikap niyang tanungin ng Diyos kung anong kanyang gagawin, pero hindi siya sinagot. Ni sa panaginip, ni sa pamamagitan ng mga pare o mga minor other prophets who were still present. So Saul here really gets scared. He conveniently remembers and consults with God. Si Saul na hindi famous for being godly nung naging popular and powerful na, ngayong may malaking problema, naalala uli ang Diyos. Fear remembers what and who security forgets. Naaalala mo pag natatakot ka, yung mga nalilimot mo pagka ikaw ay secure. Naaalala ang Diyos pag malungkot, pag may sakit, pag may problema, pagka merong mga challenges sa buhay, pag may pangangailangan. Naubon ng daling nalilimutan ng Diyos pag maginhawa, pag masaya, pag mapera, pag malusog. Kaya naman, ang sagot ng Diyos dito kay Saul na naaalala lang ang Diyos pag may problema, God does not answer. Walang sagot. Kung gusto mo na sinasagot ka ng Diyos sa panahon ng iyong pangangailangan, dapat naaalala mo rin ang Diyos sa panahon na ikay masagana, malusog, masaya, tahimik, payapa. So nalito lalo ang hari sapagkat di siya sinasagot. Ano mang uri ng pagsangguni, kanino man siya dumaan, walang sagot. Meanwhile, lumalaki, lumalakas, at lumalapit ang paglusob ng kaaway. 1 Samuel 28:7, then Samuel told his officers, find me a woman who can talk to the spirits of the dead. I'll go to her and find out what's going to happen. Naging desperado na si Saul, na handa na niyang baligtarin ang sarili niyang utos, at yung mga medium na dati ipinapapatay niya at pinapaubos, ngayon naghahanap siya kung may natira pa. May practical application agad itong nangyari kay Saul, bagamat hindi dapat gayahin ang ginawa niya. But do not burn the bridge over which you too must pass. Never say never. Huwag kang maging unkind dahil pwedeng maging ikaw mangangailangan ng kindness. Huwag kang maging unforgiving
Dahil hindi mo alam kung kailan ikaw ang mangangailangan ng forgiveness. Huwag kang sobrang stricto at masungit. Dahil hindi mo alam kung kailan ikaw ang pag-iistriktuhan at susungitan. Don't burn the bridge over which you too must pass. The bridge of kindness, the bridge of goodness, the bridge of charity. Lahat yan, dapat laging bukas. Binubuksan mo para sa iba. Para kung ikaw naman ang mangailangan tumawid, bukas pa rin. Importante. 1 Samuel 28:7, his servants told him, there's a woman at Endor who can talk to the spirits of the dead. Magaling ang kanya mga tauhan dahil alam ang nangyayari sa buong kaharian. Alam niya kung saan may natitira pa, may nabubuhay na babaeng nakatatawag at nakakakausap sa kaluluwa ng mga namatay. And the Bible very clearly tells us here in this story na may mga ganon. Kaya nga ipinagbabawal kasi meron talaga. And his people had superior intelligence, meaning knowledge of what's going on in the realm. Magaling ang kanilang mga information gatherers. 1 Samuel 28:8. That night, Saul put on different clothing so nobody would recognize him. Then he and 2 of his men went to the woman and asked, will you bring up the ghost of someone for us? Nagbalat kayo ang hari, nagsuot ng ibang damit para hindi makilala, at sa dilim ng gabi, kinubli ng gabi, nagpasama sa kakaunti lamang ng mga tauhan at pumunta sa babaeng ito na kilalang nakakatawag ng mga kaluluwa. At tinanong siya ng hari, maaari mo bang tawagin ang kaluluwa ng isang tao? Para sa amin, kailangan namin makausap. 1 Samuel 28:9-10, the woman said, why are you trying to trick me and get me killed? You know King Saul has gotten rid of everyone who talks to the spirits of the dead. Saul replied, I swear by the living Lord that nothing will happen to you because of this. Siyempre, ninenervyos ang babae dahil alam niya na ipinapapatay, pinapahuli ang mga tulad niya. Kaya sabi niya, bakit niyo ako nililinlang? Niloloko niyo ako para mapahamak ako. Alam ko naman na pinapapatay ng hari lahat ng mga katulad ko. At sabi ni Saul, sinusumpa ko sa ngalan ng buhay na Diyos, walang anumang masamang mangyayari sa iyo bilang bunga ng gagawin mong pagtulong sa amin. 1 Samuel 28:11, who do you want me to bring up? She asked. Bring up the ghost of Samuel, he answered. Napayapa yung babae, bagamat siguro yung nagdadalawang loob pa rin, pero dahil sumumpa na yung kaharap niya sa ngalan ng Diyos na hindi siya ipapahamak, sabi niya, sino naman ang ipapatawag nyo? Aba, hindi biro-biro ang pinapatawag. The greatest prophet of the time, si Samuel. Sabi niya, tawagin mo si Samuel. Assured of safety and maybe promise a big reward, we are not told, but we can surmise, the woman cooperates. Suspense. Sa dilim ng gabi, nakakubli ang hari sa ibang kasuotan, may isang stranger na babae sa kanyang bahay, hating gabi, tatawag sila ng isang namatay na. At di basta namatay, si Samuel. 1 Samuel 28:12, when the woman saw Samuel, she screamed. Then she turned to Saul and said, you've tricked me, you're the king. Hindi pinaliwanag kung bakit napatili ang babae. Nagulat ba siya na effective ang ginawa niya? Dumating nga si Samuel? Natakot ba siya sa magiging bunga ng success niya na natawag niya si Samuel? Kanina siya natakot? Kay Samuel o sa hari? Basta natakot siya. Sobrang successful ang pagtawag niya na pati siya natakot.
Maaring lumampas-lampas ito sa kanyang inaasahan. Siguro'y nakikitungot, nakikisama lang siya sa nagre-request na tawagin si Samuel, pero hindi niya inaasahang kaya niyang tawagin o pagbibigyan siya at darating nga. Pero nagulat siya at dumating si Samuel. Nilinlang niyo ako, ikaw ang hari, sabi niya kay Saul. So the woman realizes the truth that her client was the king. Or she screams in fear of consequence. Ano man yon, hindi tiniyak sa atin ng nagsulat. But until then, only she sees Samuel. Ang babae lang ang nakakakita doon kay Samuel. Hindi nakikita ni Saul o ng kanyang mga kasama. Siya lang. 1 Samuel 28:13-14, "Don't be afraid," Saul replied. "Just tell me what you see." She answered, "I see a spirit rising out of the ground." "What does it look like?" "It looks like an old man wearing a robe." Saul knew that it was Samuel, so he bowed down low. So hindi nakikita nung mga tao doon yung nakikita nung babae. Siya lang ang nakakakita, kaya ang tawag sa kanila seers. Napatili siya sa kanyang nakita at sabi ni Samuel, "Huwag ka matakot. Sabihin mo, ano nakikita mo?" Sabi, isang espiritu na umaangat, tumataas, lumalabas mula sa lupa. Anong itsura? Mukhang matandang lalaking nakasuot ng ganitong uri ng robe. Nalaman na agad ni Saul, si Samuel yon. Maaring sa panahon nila, si Samuel ang nagsusuot ng ganong robe. And besides, si Samuel naman talagang tinatawag niya. So nung pagtanto niya kung sino yung lumalabas na hindi naman niya nakikita, buong baba na siya ay yumuko sa lupa, pagbibigay galang sa bumalik na propeta. 1 Samuel 28:15, "Why are you bothering me by bringing me up like this?" Samuel asked. Saul hears Samuel's voice, but does not see him. The woman sees Samuel's appearance, but does not hear his voice. So magkahati sila ng nararanasan. Yung babae, nakikita niya yung pangitain, at si Saul, naririnig niya ang tinig. Hindi naririnig ng babae yung tinig, at hindi nakikita ni Saul yung anyo. Bakit niyo ako ginagambala ng ganito? Nakita niyong nananahimik na ako. Ipapatawag-tawag mo ka sa ganitong paraan. 1 Samuel 28:15-16, "I am terribly worried," Saul answered. "The Philistines are about to attack me. God has turned his back on me and won't answer anymore by prophets or by dreams. What should I do?" Samuel said, "If the Lord has turned away from you and is now your enemy, don't ask me what to do." Bakit mo kong inambala ng ganyan? Nananahimik na ako. Sabi, sobra ako natatakot at nag-aalala. Lulusob na ang mga kaaway. Tinalikuran ako ng Diyos. Ayaw akong sagutin. Kahit kanino ako dumaan, kay propeta, kay mga panaginip, kay kung sino-sino, anong gagawin ko? At sabi ni Samuel, kung tanalikuran ka na ng Diyos, tinatalikuran na rin kita. Kung ayaw ka sagutin ng Diyos, ba't naman kita sasagutin? Diyos ang boss ko, hindi ikaw. Nagsasabi lang ako sa'yo pag may pinapasabi Diyos, na madalas naman nun, di ka nakikinig. Kaya ngayon ayaw ka ng pakinggan din. Ayaw ka na palang pakinggan, tapos gusto mo akong makinig sa'yo. So anong gusto mong gawin ko? Suwayin ko ang Diyos? Yung Diyos na ayaw sumagot sa'yo, akong sasagot para sa Diyos? Di insubordination na yon. At sabi niya, ayaw akong sagutin ng Diyos. Hindi mo ba alam na ang katahimikan ng Diyos ang sagot? That silence is also an answer?
Pag kinakausap niyo yung asawang galit, ayaw sumagot, yun ang sagot. Galit. Kaya kung sabing sumagot ka, sumagot ka. Ayaw na ngang sumagot, yun na nga ang sagot eh. Silence is an answer. Kahit sa mga dalangin natin, sabi, Pastor, ang tagal-tagal na po sa dasalan-dasal sa Diyos, ayaw pong sumagot. Abay iha, yun ang sagot. Ano bang gusto mong sagot? Yes lang? Pagka no, ayaw mo. Pag silence, ayaw mo. Maraming sagot. But here, Samuel follows the chain of command, which also we should do. Kung hindi ka sinasagot ng Diyos, di rin ako sasagot. Kasi may chain of command. And there's a very practical lesson for all of us. Sa mga kumpanya, sa mga pamilya, sa church, obey who is above you. Ang dapat mong sinusunod yung nakakataas sa'yo, tulad ni Saul, gusto niya sagutin siya ng Diyos, hindi naman siya sinasagot. So si Samuel, ang nakakataas sa kanya ang Diyos, hindi niya rin sasagutin. Hebrews 13:17, obey your leaders and do what they say. They are watching over you, and they must answer to God. So don't make them sad as they do their work. Make them happy. Otherwise, they won't be able to help you at all. So ang sabi ko, may organisasyon, sundin mo yung nakakataas sa'yo, para gumaan ang kanyang pakiramdam, sumaya siya sa kanyang ginagawa, at lalo niyang ituloy ang kanyang ginagawa. Dahil kaya nga siya nakakataas sa'yo para sundin mo. But if the one above you does not obey the one above him or her, do not follow him in his disobedience. Ganyan ang chain of command. Sinusunod mo yung nakakataas sa iyo. Pero pag nakita mong yung nakakataas sa iyo hindi sumusunod sa nakakataas sa kanya, o ang itinuturo ng nakakataas sa iyo huwag kayong sumunod sa nakakataas sa kanya, dapat huwag ka nang susunod sa kanya. Lulundagang yung obedience, lulundagan at lalampasan siya, at doon ko konekta sa mas nakakataas sa kanya na nakakonekta pa rin sa buong chain of command. At ganyan yung mga tinatawag na coup d'etat. Pagka yung general hindi sumusunod sa commander-in-chief, hindi ka dapat sumunod sa general, dumiretso ka sa commander-in-chief. Pag yung colonel ayaw sumunod sa general, lulundagan mo yung colonel, sa general ka susunod. Kasi pag sumunod ka sa colonel na hindi sumusunod sa general, coup d'etat yun. Inaagaw mo ang kapangyarihan, you don't follow the chain of command. So ganun din kahit sa church. Yung Bible study leader mo, o yung principal nyo, o yung leader ng inyong ministry, hindi sumusunod sa mas nakakataas sa kanya, dapat hindi mo na siya sundin. Kasi wala na siyang tunay na kapangyarihan. Kasi ang kapangyarihan ng mga designated officers, ng mga nakakababang officers, ay ipinapahiram lang ng nakakataas. At sa oras na hindi na siya sumusunod sa nakakataas, wala na siyang tunay na kapangyarihan, hindi na siya dapat sundin. So pag sinasabi sa inyo ng inyong group leader, hindi tayo susunod sa ating leader ng buong ministry o sa ating pastor o sa ating general leader, sino na susundin namin? Ikaw? Saan ka kumukuha ng kapangyarihan? Inassign ka lang dyan. So dapat hindi na siya sundin, lumundag ka. Because your loyalty should be to the organization, to the chain of command, not to personalities. Kaya nagkakagulo-gulo kuminsan ng mga organisasyon. At ganyan din sa gobyerno. Sabi nung hepe doon sa clerk, o mandadaya tayo ng mga record, magnanakaw tayo, mangungupit tayo, dapat huwag kang sumunod sa kanya. Dahil hindi na siya sumusunod sa chain of command na sa mas nakakataas ang utos sa kanya, huwag niyang gawin yun. At kung may mas nakakataas sa kanya na inuutos pa rin ang mali, may mas nakakataas pa rin doon na tama ang inuutos na hindi sinusunod ng mga mali. You must never obey such kind of practices. Skip your immediate superior and follow the one above him who is loyal to the chain of command. Ganyan din sa pamilya. May pinapagawa ang tatay, ang nanay. Sabi ng kuya mo sa'yo, hindi ko na lang gagawin natin, ha? Mayroon tayong sikreto. May iba tayong gagawin. Dapat di ka sumunod sa kuya mo. Kasi hindi siya sumusunod sa nanay mo. Respect the chain of command. And back to the story, 1 Samuel 28, 17 to 18.
I've already told you, the Lord has sworn to take the kingdom from you and give it to David. And that's what he's doing. When the Lord was angry with the Amalekites, he told you to destroy them, but you didn't do it. That's why the Lord is doing this to you. Sabi niya, hirap na hirap ako. Ayan ang mga kaaway, ang lakas-lakas, anong gagawin ko? Eh di ba sinabi ko na sa iyo noon, talaga namang sinabi na ng Diyos na aalisin sa iyo ang korona at ililipat kay David? Bakit ipinagpipilit mo pang i-maintain ang koronang ito na Diyos na ang nagpasyang aalisin sa iyo? Yung nagaganap na ito ay pagsunod lang sa sinabi sa iyo ng Diyos na titigilan ka na sa pagiging hari. Nung ang Diyos ay nagagalit sa mga Amalekite, sabi nga nun, sinabi sa iyong ubusin mo sila, hindi mo sinunod. Kaya ginagawa sa iyo ng Diyos ito ngayon kasi sa ginawa mo noon na pagsuway. Mga kapatid, kung may mga nangyayari sa ating di ka nais-nais, malamang ay bunga ng mga di natin pagsunod sa Diyos kahapon, kamakalawa, ng isang buwan o isang taon, sometime in the past, na hindi na settle, hindi na pagsisihan, hindi na ilapit sa Diyos para patawarin, kaya andun pa yung record naniningil. What is happening at the time is what was foretold. 1 Samuel 28:19. Tomorrow, the Lord will let the Philistines defeat Israel's army. Then you and your sons will join me down here in the world of the dead. Bad news gets worse. Sabi ng propeta, hindi ka tutulungan ng Diyos sa giyerang ito kasi hindi ka sumunod noon sa Kanya. Itinakdanan niya na matatanggal ka sa pagkahari. Bukas na bukas din, tatalunin ng mga Philistines ang hukbo ng Israel at ikaw at ang mga anak mong lalaki mamamatay. Makakasama ko na dito sa daigdig ng mga patay, kaya hindi mo na ako kailangan ipatawag pa. Hindi natin alam kung napadali ang kamatayan ni Saul dahil sa pagtawag niya kay Samuel. Basta ang mahalaga, sinabi ni Samuel, bukas, mamamatay ka na. So the bad news gets worse. Saul not only gets a prophetic update, he also gets a most disheartening preview. Nakikialam kasi, inaalam ang hindi dapat alamin, hinahalongkat ang hindi dapat halongkatin, hayan tuloy ang nangyari sa kanya. E pagod na pagod pa naman siya, nag-aayuno, kadadasal, hindi kumakain, nagluluksa. 1 Samuel 28:20, at once, Saul collapsed and lay stretched out on the floor, terrified at what Samuel had said. He was weak because he had not eaten anything since the day before. Biglang hinimatay si Saul sa narinig. At hindi lang yon, dahil sadyang mahina na siya dahil ilang araw nang hindi kumakain. Ang katotohanan na hindi na natin babasahin pa, itong babae ay awang-awa at pinakiusapan at hinimok ang haring kumain, nagkatay siya ng isang pinapataba niyang hayop, niluto niya dali-dali at pinilit niyang kumain ng hari dahil ayaw kumain. So the woman implores Saul to eat and feeds the famished king. May isang lesson na hindi natin dapat palampasin. Do not sneak into the future. Huwag alamin ang hindi naturally alam. Huwag buklatin ang hindi pa nagaganap. Huwag magbasa ng horoscope. Huwag magpahula. At isa pang dapat alamin, eat. Lalo kung may problema ka, may suliranin ka, huwag ka na magdrama, kumain ka. Namatayan ka ng mahal sa buhay, pakain ng pakain sa iyo yung mga tao, ayaw mong kumain, gusto mo na rin mamatay. Dapat, mas ayaw mong kumain, mas hindi mo kayang kumain, mas kumain ka, kung yun naman ay gusto mo pang mabuhay. At kung ikaw ay namatayan, nahirapan, may problema, maawa ka rin naman doon sa mga nagmamahal sa iyo na himok ng himok sa iyong kumain, matulog, magpahinga dahil nag-aalala tungkol sa iyo.
bawasan mo na yung problema nila, mag-cooperate ka na lang. Pero kung talagang determined ka nang mamatay, sige. Pasementohan mo ang iyong bibig, huwag kang lumalo ng anumang bagay, mamatay ka na agad, dalian mo na. Pero kung hindi ka naman decided mamatay, di mabuhay ka, kumain ka, pero huwag kang nasa gitna at nag-aalangan. Kasi maraming tao nahihirapan. Kung may sakit ka kapatid, gusto mong gumaling, mag-cooperate ka sa doktor, mag-cooperate ka sa diet. Yung mag-cooperate ka na, dito ka o doon, walang gitna. Ayaw ng Diyos sa mga bantilawan. Ayaw nyo ng mga hindi mo malaman kung mainit o malamig. Kailangan mag-determine ka. Gusto mo bang mabuhay o ayaw mo? Decide. And then act according to that decision. Dahil din sa gutom nitong si Samuel, humihina ang pag-iisip, humihina ang lakas ng loob. Yung nga isang propeta, gusto pang mamatay dahil lang sa gutom. Nung pinakain na ng anghel, gusto na uling mabuhay. Naiiba ang pananaw ng tao pag gutom eh. Kaya dapat inaalagaan ang sarili. Kinabukasan, tulad ng sinabi ni Samuel, sa digmaan, nawalan ng pag-asa si Saul, at nagpakamatay. Inalam ba naman kasi niya, nawalan na tuloy sa tuloy ng pag-asa. Maraming leksyon ang kwentong ito. Isa doon ay, there is life after death. So napakahalaga mga kapatid, live correctly and die correctly. Baliktad ang ginawa ni Saul eh. He lived wrongly and he died wrongly. Sayang. Sayang na sayang. Siya ang unang hari ng Israel. Binigyan ng kapangyarihan, pero nagselos kay David, napuno ng galit, ambisyon, yabang, hindi nakinig sa propeta, naging malagim ang wakas. Obey and call on the Lord when He can still be found. Lumapit sa Diyos habang maganda ang panahon, hindi pagpangit na. Sumunod sa Diyos habang malusog, masaya, malakas, mapera, sikat, na tagumpay. Huwag yung kailang guhuna ang mundo at saka lalapit sa Diyos. Pwede ka rin namang iligtas pa rin ng Diyos kung guhu-guhuna, pero ba't naman iintayin mong dumating pa sa ganung pagkakataon at malay mo na hindi ka iligtas? Isaiah 55, 6-7, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Let the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon. Hanapin daw ang Diyos habang natatagpuan pa. Tawagan habang sumasagot pa sa tawag. Hanapin habang nagpapakita pa. Dahil hindi laging ganon ang pagkakataon. Do not wait for crisis, for irreversible tragedies, before you obey and return to God. Iba yung sumusunod na sa Diyos dahil masunurin. Hindi yung dahil napipilitan, dahil wala nang choice, dahil gipit na gipit. Kung lalapit din lang sa Diyos, lumapit na sa good times. Para pag bad times, malaya ka rin makalapit. Parang hindi ka lang lalapit sa inuutangan mo pag nangangailangan ka na naman, pero nung may pera ka, di mo naman binayaran. Tapos ngayong wala ka na naman, uutang ka na naman, sa palagay mo, mapapautang ka. Simple lang naman yon. Don't burn the bridge over which you too must pass. Kailangan mo ng magandang relasyon sa Diyos para ka makalapit pag nangangailangan ka. Kailangan minemaintain mo rin yung magandang relasyon mo sa Diyos kahit sa mga panahong parang wala kang pangangailangan. Proverbs 1:23-28. Listen as I correct you and tell you what I think.
You completely ignored me and refused to listen. You rejected my advice and paid no attention when I warned you. So, when you are struck by some terrible disaster, or when trouble and distress surround you like a whirlwind, I will laugh and make fun. You will ask for my help, but I won't listen. You will search, but you won't find me. God speaks. Kung meron kayong ilusyon tungkol sa Diyos, ituwid ang ilusyon na ito. Kaya niyang sabihin ito at kaya niyang gawin. Sabi niya, makinig kayo sa akin pag itinutuwid ko kayo. Huwag niyo akong baliwalain at huwag kayong magbingi-bingihan at huwag niyong tanggihan ang aking mga turo. Huwag niyong baliwalain ang aking mga babala. Pag ganyan ang inyong ginawa, pag hinagupit kayo ng mga palo ng buhay, pag sinakmal kayo ng mga problema, pag tinabunan kayo ng napakarami mga suliranin, pagtatawanan ko kayo. Hihingi kayo ng tulong ko pero di ko kayo pakikinggan. Hahanapin niyo ako pero hindi ako magpapakita sa inyo. So seek the Lord while He may be found. Especially seek the Lord in good times. Although in bad times, you can of course try and seek God. Pero kung nasuot ka sa bad times dahil sa iyong mga katigasan ng mga ulo, napakabait na ng Diyos para pagbigyan ka pa, pero hindi naman imposibleng pagbigyan ka rin. But why take the risk na hindi ka mapagbigyan? Hindi naman natin pwedeng limitahan ang kabutihan ng Diyos. Kung minsan talagang napaka-undeserving mo na nga, tinutulungan ka pa rin. Eh di lalo na kung medyo deserving ka. Kung sa kabila ng tigas ng ulo, sa ating mga kasalanan at mga kamalian at katamaran, ay ibe-bless pa rin tayo ng Diyos, eh di lalo na tayo ibe-bless kung tayo masunurin, kung tayo masipag, kung tayo mabait, mabuti. So huwag tayo magtiyaga sa mga katiting na blessing na ibinibigay lang ng Diyos out of charity. Ang ating sikapin yung blessing na buntun-bunto ng dami-dami, tambak-tambak, dahil tayo'y maka-Diyos. At nagiging somehow ay karapat dapat tumanggap nun. Napakayaman ng Diyos, hindi mo kayang ubusin ang kayamanan niya, pero ba't ang konti-konti ang napupunta sa atin? Review your obedience. Review your lifestyle. God's blessing cannot be limited by His capacity to give because His capacity is limitless. God's blessing is limited only by our capacity to receive. Kung kaya magpaulan ng Diyos ng dagat-dagat na tubig, pero ang nakasahod lang na lalagyan mo ay kaprasong bote, ang kipot-kipot pa ng bunganga ng bote, walang makapasok na tubig, eh yun lang ang tatanggapin mo. Hindi konti ang blessing sa buhay dahil walang ibibigay ang Diyos. Kadalasan lang, di natin kayang tumanggap. Napakahalaga. And very importantly, do not consult spiritists. Do not consult the one who reads the movement of the stars. Do not ask the stars, but ask the one who made the stars. Leviticus 19:31. Do not turn to mediums or wizards. Do not seek them out to be defiled by them. I am the Lord your God. May tanong kayo, sa akin yung tanong. Gusto niyo maghanap ng sagot, hanapin niyo sa aking salita, ang Biblia. Gusto niyo ng guidance? Ang dami ko nang binigay na guidance sa Biblia. Magtatanong pa kayo kung kani-kanino. Nadadaan ba sa laki ng hikaw yan para makapagpayo? Alam niyo na, maraming mga tagapayo ang lalaki ng hikaw. Nadadaan ba yan sa costume? Sa mga abracadabra? Sabi niya, I am the Lord your God. Naninibog ho ako at dapat lang kung sino-sino ang tinatanong nyo. Samantalang ako lumikha sa inyo. Ang dami kong iniwan na guidance para sa inyo, hindi nyo pinapansin. Tapos kung saan-saan kayo kumukuha ng guidance. Do not try to know the future. Stick to what could be naturally known about the present.
Binigyan tayo ng Diyos sa sapat na runong para alamin yung dapat at yung pwedeng malaman. Yung hindi pwedeng malaman sa likas at natural na kakayanang ibinigay sa atin ng Diyos, huwag nang alamin. Hindi yun para sa atin at ang pamamaraan ay hindi maganda sa atin. Gusto ko lang naman po kasing malaman ang mangyayari, gusto ko lang malaman ang sagot ko, gusto ko lang malaman ang aking kapalaran. Sabi sa Matthew 6:34, do not worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. In other words, sabi ni Jesus dito, huwag mong atupagin yung hindi pa nangyayari. Ang asikasuhin mo yung nangyayari ngayon. Pag hinarap mo ang dapat mong harapin ngayon, ginawa mo ngayon ang tama mong dapat gawin, yung bukas automatically magiging tama kasi ang bukas nakatungtong sa ngayon. Your future, your tomorrow is founded on your today. And by the way, your today is founded on your yesterday. Salamat na lang na pwedeng mabura yung mga parusa ng mga kamalian ng kahapon dahil mayroong repentance, may pagtatapat sa Diyos, may paghingi ng tawad, and the Lord gives us a new slate. Salamat na pwedeng patibayin yung ngayon kahit yung kahapon ay hindi matibay. Pero may consequence pa rin yun, ha? You don't get totally freed from your mistakes yesterday. You probably might be freed from the mistake, from the punishment of mistake in eternity. Pero yung utang mo kahapon, kahit naging born again ka ngayon, utang pa rin yun, babayaran mo pa rin. Do not be deceived. God is not mocked. What you sow, you reap. Sabi sa Bible. So mga kapatid, gusto natin maging secure yung future? Gusto natin maging maayos? Huwag natin daanin sa pagsilip-silip sa future. Magpakatino kayo ngayon. Ayusin nyo yung ngayon para maayos yung bukas dahil wala namang tutungtungan yung bukas kundi yung ngayon. You want a good future? Take care of today. You want to be prosperous in the future? You plant today so you harvest tomorrow. Gusto mo ng payapang buhay bukas? Huwag kang makipag-away ngayon. Gumawa ka ng mga kaibigan para may peace sa buhay mo. Gusto mong malusog ka bukas? Kainin mo ang tama ngayon. Hindi yung kain ka na kain ng mali, hindi ka natutulog, puyat ka ng puyat, kung anong ginagawa mo sa katawan mo. Tapos gusto mo malusog ka bukas? Magic ang tawag doon. At walang magic. Ang ginagawa mo ngayon, magbubunga bukas. Saul worried about his tomorrow because he neglected his today and yesterday. Kaya lang naman siya takot sa mangyayari bukas. Alam na alam niya yung atraso niya kahapon at ngayon. Kaya yung mga taong may atraso sa asawa ngayon, natatakot bukas. Yung mga estudyante may atraso sa magulang, hindi pumapasok, absent ng absent ngayon at kahapon, natatakot sa bigayan ng grades. Yung mga asawang kinukupit ang savings sila mag-asawa, wala palang savings. Ang accounting pala niya ay debit, credit, kupit. Natatakot yun sa future. Yung mga kasino ng kasino, wala palang savings, takot na dumating ang asawa, imbes natutuwa. Pag may atraso ka, kahapon at ngayon, matatakot ka talaga bukas. Para sa bukas. Gusto mong wala kang takot, ayusin mo ang buhay mo ngayon. Ang simple-simple naman nun eh. Dahil ang itinanim, aanihin. Walang makakaligtas dyan. The best way to secure your tomorrow is to be godly today. Kung hindi ka naging godly yesterday, ihingi mo na ng tawad, kalimutan mo na. Sabi ni Paul, you know what I do? I forget the past. I move on. I look forward to the future. Secure your tomorrow today. Gusto mo pagtanda mo, meron kang pera, meron ka bang investment, meron ka bang insurance, meron ka bang savings? Kung wala, matakot ka talaga sa pagtanda mo at wala ka naman pala tinatanim ngayon eh. Dapat meron kang ginagawa ngayon para bukas. Galatians 6:7, you cannot fool God, so don't make a fool of yourself.
you will harvest what you plant. Sa agriculture, totoo yun, at lalong-lalo naman sa ating pananampalataya, mas totoo. Aanihin ang itinatanim. So you want a secure tomorrow? You want a godly tomorrow? Take care of today. Huwag gayahin si Saul. Kinailangan pang magpatawag ng namatay na, napadiin lang siya lalo, napasama lalo. Pag nagigipit, tiyakin yung lalapitan kayo ng Diyos dahil lumalapit kayo sa Kanya kahit hindi nagigipit. Kilalanin kung paano kumikilos ang Diyos, may cause and effect. May bunga ang bawat tanim. Mga magulang, anong itinatanim nyo sa puso ng mga anak nyo ngayon? Pag-ibig sa inyo o hatred? Mga asawa, anong itinatanim nyo sa inyong asawa ngayon? Para pagdating ng pagtanda ninyo, mamahalin ba niya kayo o itatapong kayo? Anong itinatanim nyo sa inyong katawan ngayon? Anong kinakain? Anong iniinom? Lalabas yan bukas bilang sakit. Take care of today. That's what God wants you to do because He wants you to secure your future. And God has a beautiful plan for you, but you have to cooperate so that that plan will happen. Ama naming Diyos, salamat sa mga paalala na kahit sa buhay ni Saul, ang tagal-tagal nang nangyari, may leksyon pa para sa amin ngayon. Teach us to secure our tomorrow today. Teach us the truth about planting and harvesting, about our deeds and their consequences. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, manahimik tayo, sandali. Hayaang bumaon sa ating isip, mag-ugat ang mga katuruang ito. Take care of tomorrow by taking care of today. Lord, as your people bow their heads and remain silent before you, finish the message, please. Make it personal. Teach everyone how to apply this in his and her life. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Take Care of Today. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Pebrero, gaganapin ito sa February 9, 2025. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y itig. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan.
ika'y naririyan kahit sa dulo man itong aking buhay. Ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kandili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibula,
agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawalay. Sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasa daldalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawala. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!